The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Tingin po kayo sa katabi ninyo at sabihin ito, kapatid, anong pangalan mo? Sinabi niyo po ba? Sabihin niyo po, huwag po kayong mahiya. Ano ang pangalan ninyo? Okay. Susunod na sasabihin, kapatid, alam mo ba kung ano ang kahulugan ng pangalan mo? Ayan, ano? Sinabi ba sa atin ng mga magulang natin, ano ang kahulugan? Bakit nila napili ang pangalang ito? O madalas, ang sasabihin sa atin ng mga parents natin kung bakit tayo pinangalanan ng ganito ay ito. Kung minsan, ang pangalan ng nanay at tatay ay pinagdudugtong. O kaya naman, kung sino ang uso. Usong mga artista, yun ang ipapangalan. At kung minsan din, ako po, sa panahon ito, ang pangalan po, pag nakita nyo po sa bibinyagan, ang pangalan ay pahabaan. Ang haba-haba ng pangalan, dalawang pangalan, pinag-iisa, minsan pa nagiging tatlo. At minsan pa, pag ang palayaw, sasabihin, dalawang letra na lang. Pero bakit nga ba kinukuha natin ang mga pangalan na ito o nauuso lamang? Doon po ako na-assign sa Cagayan. Nung magbinyag ako, nakakagulat kasi ang pangalan ay may ganito. Yung malaking M na ganun. Sabi ni ate, McDo. Tapos po, following week, yun naman pong isa, yung meron ko may kembot na ganun. Totoo. Dahil uso. Dahil iyon ang name recall. At yun po yung kahulugan. Pero ano nga po ba ang mga kahulugan ng pangalan natin? Meron po dapat kahulugan. Bakit po? Dahil ito pong pangalan ito ay tatak natin habang buhay. Hindi nga lang po habang buhay. Kahit ikaw ay namatay na, yan din yung ng kanilang pangalan sa mga anak. Huwag naman po sana maging kawawa ang inyong mga anak. Kasi meron po ako nakita sa Facebook, di ba? Ang haba-haba ng pangalan, hindi po ma-spelling ng bata. Iyak. Sino yung baog? Si Elizabeth. May problema. Pero dahil po sila ay pinagpala ng Diyos, mabuti sila sa Diyos, sinusunod nila ang Diyos, sumusunod sila sa alituntunin ng Diyos, ipinagkaloob sa kanila ng Diyos ang pagpapala. Hinango ang dalawang ito sa kadustaan. Kasi po noon, pag wala kang anak, ang sinasabi sa iyo ay disgrace. Hindi ka pinagpapala. Pinagbubulong-bulungan. Ino-ostracize na mga tao ang walang anak. Pero, hindi po sila nagpatinag sa kanilang pananalig sa Diyos at pananampalataya sa Diyos at paglilingkod sa Diyos. At dahil doon, sa takdang kapanahunan, ipinagkaloob po sa kanila ng Diyos ang isang napakalaking pagpapala. Hinango ng Diyos sa kadustaan ang dalawang ito, ang mag-asawang ito, bagkus pinagkalooban ng biyaya. God is gracious. Kaya nga, kung papangalanan natin ang ating mga anak, ang ating mga kilala, pumili naman po tayo ng pangalan na mabuti. Dahil tayong lahat ay mula sa kabutihan ng Diyos. Tumingin ka nga sa katabi mo at sabihin mo sa kanya, kapatid, mabuti ka. Palakpakan natin ang Diyos. Kung tayo ay mabuti, dapat yan po yung nakaduktong sa ating pangalan. Ang mabuti na nilikha ng Diyos sa atin. At ang kabutihang ito, ang lagi po nating ipinakikita sa iba. Hindi po yung pangalan na mga tukso sa atin. Yung pong mga panunod ay taga
dapat mo itong isabuhay at dapat mo itong ibahagi sa iba. Dahil ikaw ngayon ay Kristiyano, Katoliko na. Binuhusan ka ng tubig, nilinis ka sa binyag. Inalay ka ng iyong mga magulang sa simbahan. Ikaw ay nawala na yung kasalanan at ikaw ay binigyan na ng Espiritu Santo. At dahil doon, ikaw ay paanyayang mamumuhay ng pagiging Kristiyano, tagasunod ni Kristo. At ang tatanglaw sa atin ay ang liwanag na tinanggap natin nung tayong binyagan sa tulong ng Panginoong Hesukristo na siya po ang liwanag. Kaya lang po ang nakalulungkot, tayo mga Kristiyano Katoliko, pupunta tayo sa simbahan, magpapabinyag. Pagkatapos ng binyag, hindi na tayo babalik. Kailan tayo babalik? Kumisan, babalik tayo sa confirmation. Minsan din, pagbalik, communion. Minsan hindi na babalik. Babalik na sa pag-ikinasal. At kung minsan, ang pagbalik ng isang tao, pagpatay na. Pero ang pangalan natin ay pangalan na kasunod sa ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya nga po tayo, Kristiyano, followers of the way of Christ. At nawa, anumang pangalan ang ibinigay sa iyo ng iyong mga magulang ngayon o ang mga taong nagpapangalan pa, pumili po tayo ng totoong pangalan na may kahulugan. May kahulugan sa diwa ng ating pagiging Katoliko, Kristiyano, upang ang mga anak natin ay mabuhay din kay Kristo Jesus. At dahil mapagpala ang Diyos, ang pagpapalang ito ay susundan tayo kahit saan tayo mapunta dahil ang pangalang ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay pangalang nakadugtong sa Kanya dahil tayong lahat ay mapalad. Tingin uli po kayo sa katabi at sabihin, kapatid, gumising ka. Natutulog ka na. Kung natutulog tayo, gumising tayo sa pangalang ipinagkaloob sa atin ng Diyos dahil tayong lahat ay mapalad bilang isang Kristiyano. Amen. Amen. Please stand.